Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome po sa aking channel, ang Kuya Nanding M. Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga kwento, mga karanasan at mga pagninilay na sana'y kapupulutan natin ng aral. Ngayon naman po ay ibabahagi ko ang isang napakahalagang pundasyon ng sa ating buhay o sa bawat relasyon, ang kahalagahan ng pakikinig. Pakinggan natin ang mula sa sulat ni Propeta Isaias. Narito ang tubig, mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay kumuha rito at bumili ng pagkain. Halika kayo at bumili ng alak at gatas. Bumili kayo, ngunit walang bayad. Bakit ginugugol ang salapi sa mga bagay na hindi nakabubusog? Bakit inuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga? Makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko, at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Pumarito kayo, kayo ay lumapit at ako'y pakinggan. Makinig sa akin nang kayo'y mabuhay. Ako'y may gagawing walang hanggang tipan, at ipalalasap sa inyo ang pagpapalang ipinangako ko kay David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Munting pagninilay. Nakatawag pansin sa akin dito yung tuloy-tuloy na imbitasyon ng Diyos ng pakikinig. Ang pakikinig ang isang napaka-fundamental values na mahalaga sa buhay ng tao, lalo-lalo na sa relasyon, buhay pamilya. Kung walang pakikinig sa bawat isa, lalo-lalo na sa mga mag-asawa, nalalayo ang loob sa isa't isa. Nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, hindi pagkakaintindihan, no? Nawawala na yung pag-ibig sa isa't isa. Kaya kuminsan yung mga magkakahiwalay na magkarelasyon, mag-asawa man yan o magkapatid o anuman, kapag walang komunikasyon, nawawala ang init ng loob sa bawat isa. Kaya ganun din ang sinasabi ng Diyos sa atin sa pagkikipag-relate sa Kanya. Halika kayo, sabi niya gano'n. Pumarito kayo at makinig. At yung pakikinig na may lalim, hindi yung pakikinig na basta may sinasabi lang pang ibabaw, kundi yung ano ba ang sinasabi ng ating kausap, no? Ang term ko dito noon ay empathic listening. Pakikinig na mayroon talagang pagpapahalaga. Pagpapahalaga kung ano sinasabi ng kausap. At yun ang napaka-basic na kahit sa relasyon sa Diyos, ang sinasabi ng Diyos dito, magkakaroon tayo ng tipan. Ibig sabihin yung tipan ay ugnayan. Tuloy-tuloy na ugnayan. May sasabihin ako sa iyo, may sasabihin ka sa akin, magkakaintindihan tayo sa ating ugnayan at komunikasyon. Kaya napaka-basic nitong komunikasyon. At
pinapaalala sa atin ng Diyos na siya ang magbibigay ng buhay. Hali kayo, magbibigay ako sa inyo, maibibigay ako sa iyong buhay. At kung tayo ay magkakaroon ng ugnayan, ipalalasap ko sa inyo ang pangako na ipinadaman niya kay David noon, no, ang kaligtasan. Kaya mayroon din siyang mga panyaya dito. Bakit kinugugol ang salapi sa mga bagay na hindi nakabubusog? Bakit inuubos ang pera sa mga bagay na walang hanga? Napaka-practical. Kaya ganun din siguro sa atin, o sa akin din personally, magandang paanyaya ulit na ito ng Diyos. At ito ay isang call to action na naman na maging mapanuri, mapagnilay, ano talaga ang gustong sabihin ng Diyos sa atin, no? Minsan palagi tayong complain, Panginoon, no? Pero kulang yung pakikinig. Minsan sa isang panalangin, mahalaga yung hindi naman tayo ang nagsasalita at hayaan natin na pakinggan ang Espiritu ng Diyos. Katulad nga ngayon, no, ang sinasabi ng Espiritu, ang salita ng Diyos, ay imbitasyon ng pagkikinig. At sana ito yung sa akin ay magpalalim din at sa iba na gustong makipag-ugnayan sa Diyos ng patuloy na buhay, at ang pangako ng Diyos ay may ibibigay siyang kaginhawahan. Ang sinasabi lang niya, makinig kayo. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy mong paggabay at paanyaya sa amin upang kami ay makinig ng taimtiman na mula sa puso, pakikinig na mayroong pagpapahalaga sa aming kausap. At sana ang pakikinig na ito sa iyo ay magbunga ng tulad ng iyong sinasabing buhay na walang hanggan at kapayapaan sa araw-araw. Ang lahat ng ito ay pinasasalamatan namin kaysa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. So ito lamang po muli, si Kuya Nanding nagpapasalamat at God bless po sa ating lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.